No? The Last Supper. Sabi nga, the Last Supper. Yan, o ang huling hapunan. Yan, ito po yung kung saan kasama ng Panginoong Hesus ang 12 alagad at kanyang tinipon at sila po ay nagsalo-salo sa huling hapunan doon sa upper room bago po siya ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ating pong Bible text, matatagpuan natin sa Matthew chapter 26, verses 17 to 19. Ayan, pwede po ba na ating basahin ito sabay-sabay para sa ating scripture reading this morning? Okay, 1, 2, ready? On the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house.' So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover." Ayan, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo saglit manalangin. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this Word of God na aming pong pagbulay-bulayan. We ask na lead mo kami ng Holy Spirit. We ask that you anoint us, give us understanding upang sa gayong Panginoon ay maunawaan namin ang iyong salita. And also we pray, O God, that by your Spirit we'll also grow in our faith, Panginoon. By your Spirit also, we will be able to have fellowship with one another, Panginoon. We give you thanks and praise. This is our prayer. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Ayan po. Last Supper. No? Yan, sabi dyan sa ating binasa, inutusan ng Panginoon ang mga alagad, no? Upang maghanap ng lugar kung saan sama-sama nilang may dadaos ang pagse-celebrate ng Passover. Yan po. At yun nga, sabi niya, pumunta sila doon sa isang tao at sabihin na malapit na ang oras ng Panginoon at kailangan siya ay mag-celebrate ng Passover kasama ang mga alagad doon sa kanilang bahay. At sumunod naman po ang mga alagad at ang kasunod na mga verses niyan ay yung po, sila po ay nagkaroon ng Last Supper doon sa bahay na yon. At makita natin na yung mga sumunod na talata, no, hanggang verse mahaba-haba po yan, pero hindi ko na sinama yung ibang verse. Pero yun po ang background niyan, no? Yung time na si Jesus ay malapit na po na ihandog ang kanyang buhay para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Dito po sa Last Supper, makikita natin na ini-introduce po, pinapakilala ng Diyos ang bagong covenant. No? Sabi dyan, the Last Supper introduces the new covenant between God and man. Sabihin nyo nga po, new covenant. Ayan, bagong tipan. No? Ito ay sa pamagitan ng Last Supper. Sinasabi, dito pinapakita ng Diyos ang bagong tipan sa tao at sa Diyos. Meron pong unang tipan na ginawa, the first covenant po is with Abraham and had been broken po ito many times by men and it was sealed by the blood of animals. Now, the new covenant was ratified by the blood of Christ and can never be nullified. It is a better covenant and provides all that men could long for. And sinasabi po dyan, no, na ito pong bagong tipan na sinisimulan sa Last Supper between God and man, ay pangalawang tipan na po ito. Ang unang tipan ay kay Abraham. At ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham na kanyang ililigtas, kanyang iingatan, kanyang poprotektahan ang bayang Israel. Pero ang kondisyon po ron ay kinakailangan sumusunod ang bayang Israel sa Diyos.
at siya ay nagtatapat. Pero ito pong pangako na ito ay sabi po dyan, na broken o hindi natupad. Maraming beses sapagkat ang mga Israelitas ay sila po ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kinakailangan po na magkaroon ng panibagong tipan upang mapawi o mabawi po yung pagkakamali nila sa unang tipan. Sabi po dun sa unang tipan, ito ay sa pamagitan, ginawa nila sa pamagitan ng paghahandog ng mga dugo ng hayop. No? It was sealed by the blood of animals. Pero sa New Covenant, yung pong blood ni Jesus na ang ginamit na selyo. Mas powerful at mas effective po siya kaysa sa dugo ng mga hayop. Kaya it is a better covenant, sabi, and provides all that man could long for. Sa next slide, makita po natin sinasabi sa Hebrews chapter 8, verse 6, na mas better po ang ginawa ng Panginoon na covenant. Sabi po dyan, basahin nga po natin sabay-sabay, but in fact, the ministry Jesus has received, sabay-sabay po, basahin natin. 1, 2, ready? But in fact, Jesus has received is as superior to theirs, of which He is mediator, is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Ayan, mas maganda raw at mas mabuti yung bagong tipan na ginawa ng Panginoong Jesus kaysa sa dati. No? Mas effective, mas matibay yung pangako ng Panginoong Jesus na ginawa diyan. No? Balikan po natin yung pangyayari doon sa Matthew chapter 26. Una po, sa first point natin, nakalagay dyan na Jesus celebrated the feast of Passover with His disciples. Ayan. Ano ba ang Passover? Yung pong feast of Passover, ito yung taon-taon na sinasagawa ng mga Hudyo. Ito po yung pag-alala nila noong sila po ay, ang mga ninuno nila ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kung naalala nyo yung time po ito ni Moses. Ayan, noong time ni Moses, di ba sila ay naging alipin sa napakahabang panahon. At sila po ay pinahirapan, talagang inalipin ng gusto, at dumating sa point na sila po ay nanalangin, tumawag sa Diyos upang sila ay mapalaya sa pagkaalipin. At pinadala po ng Diyos si Moses bilang siyang mangunguna sa kanila upang mapalaya sila sa pagkaalipin doon po sa Egypt. So yung pong pagkakalabas nila sa Egypt, o yung tinatawag nilang Passover, ayan. Tinawag po nila yung Passover, sila yung nakalaya. Ano? At the same time, bago po nangyari yun, kung naalala nyo, mayroong mga plagues na dumating sa Egypt. Ano po? At yung pinaka-last na plagues po ron, pinaka-last na dumating ay yung angel of death na tinatawag. At sinabi po ni Moses, o ng Diyos kay Moses, na ang lahat ng hamba at pintuan ng inyong mga bahay ay pahiran nyo ng dugo ng kordero o ng blood of the lamb. At yun po ang ginawa ng mga Hudyo, mga Israelites, lahat ng kanilang hamba sa pintuan at saka sa bintana ay pinahiran po nila ng dugo ng kordero o dugo ng hayop. Ano po? At nung dumating yung angel of death, lahat po ng mayroong bahid ng dugo ng hayop, ng kordero, ay nilampasan po yun. Wala pong namatay doon sa mga pamilya na nasa loob ng bahay na yun. At siyempre, yung mga Egyptians, hindi nila alam yon.
Wala silang idea na meron palang ganoon na pag naglagay ka ng blood of the lamb, ay pwede ka maligtas. So dahil wala silang alam, pagdaan po ng angel of death sa Egypt, sa kanilang mga bahay, kanilang tahanan, lahat po ng panganay ng mga anak ng tao at maging anak ng mga hayop na panganay, lahat po ay nangamatay. Lahat po ay namatay. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Passover. Yung pong paglampas ng angel of death sa kanilang mga tahanan, tinawag nila yung Passover. At yun po yung sineselebrate ng mga Jews. Ano po? At dahil doon, kapag ka sila yung nagse-celebrate, yearly po yan, ginagawa nila, sila po ay nagtitipon-tipon at nagse-celebrate sila to remind them of their miraculous deliverance from Egypt. Sabihin nyo nga po, miraculous deliverance. Ayan. Nakaranas sila ng himala ng Diyos. Himala na iniligtas sila sa kamatayan. Himala na iniligtas sila sa angel of death. Apo? At dahil doon, taon-taon, pinapasalamatan nila yan sa Diyos. Kasi niligtas sila, ang bayan nila, mula sa kamatayan. Ang pagse-celebrate po nila, they are celebrating by eating unleavened bread, yung pong tinapay na walang pampaalsa. Ano ho? Kaya, tignan nyo, kapag tayo po ay nagko-communion, yung ating pong tinapay na tinitake, kinakain, ay yung wala rin din pong pampaalsa. Andiyan ba kayo? Kasi kung alam niyo yung mga tinapay na may pampaalsa, yung mga pandesal, yung mga tasty, yung mga mayroong leaven. No? Pero yung ginamit nila nung time na yon ay walang pampaalsa. So unleavened bread ang tawag po. At the same time, nagtitake sila po ng minom sila ng grape juice. Ayan. As a symbol of the blood. Naman, no? Sabi po ganon, yun yung ginagawa nila. Kaya nung time ni Jesus, yun din ang ginawa ni Jesus. Tinake niya yung opportunity na yon sa Jerusalem na magkakaroon ng Feast of Passover. Kaya nung nandun na sila sa Jerusalem, tinipon niya yung mga alagad, naganap sila ng bahay na kung saan pwede nilang idaos yung Feast of Passover. Remember, Feast of Passover po yun, pero nung time na yon na si Jesus na yung kasama ng mga alagad, binago niya po yung celebration na yon ng Feast of Passover. At yun ay pinangalanan niya na The Last Supper, huling hapunan. Nakasama po niya ang kanyang mga alagad. So yun po, no? Doon, inintroduce ni Jesus ang bagong tipan o ang New Covenant. God made a covenant with Abraham, no? And sealed it with the blood of animals. Yan po yung unang tipan o yung unang covenant kay Abraham. No? Sabi po, God made a covenant with Abraham and sealed it with the blood of animals. So yun po yung ginawa ng Diyos nung time ni Abraham. Ang covenant po, a covenant is a contract or an agreement. Ito po ay isang kontrata. Sino po sa inyo ang pumasok na sa isang kontrata? Or pumirma na sa isang kontrata? Meron ba? Amen? So pag tayo po ay pumasok sa isang covenant or contract, ito po ay kasunduan, agreement, no? Meaning to say, pag pumirma ka dyan, kailangan tuparin mo yung napagkasunduan nyo. At ito po ang kasunduan ng Diyos at ni Abraham, bayang Israel. And then, sabi pong ganon, God had made this covenant with Israel and promised to protect, to bless, and preserve the people. Ito yung napapaloob sa kasunduan ng Diyos at ni Abraham.
Mga kapatid, anong sabi? Nangako ang Diyos na poprotektahan niya, ibe-bless niya, at ipe-preserve niya ang bayang Israel. Pinangako ng Diyos yan kay Abraham. Pero kinakailangan susunod ang bayang Israel sa Diyos. Pero kinakailangan ang kanilang part o kondisyon ay magiging tapat sila sa pagsunod sa Panginoon. No? Sa pagsunod nila sa Diyos, nandun yung pangako ng proteksyon, ng pagpapala, at ng preservation. Kaya lang, sad to say, sabi nga, the Israelites or Jews had broken this contract on many occasions by worshiping other gods and idols. Ang ganda na sana ng pangako ng Diyos kay Abraham tsaka sa kanyang bayan. Proteksyon, blessing, preservation. Diba? Pagpapahaba ng buhay, pagpapalawig, pagpapala, pagbibigay ng Diyos ng pag-iingat. Lahat yan pinangako sa kanila. Pero, nag-broke po sila ng contract. Lumabag sila sa kontrata. Hindi lang isang beses, sabi diyan kundi maraming beses, sa pamagitan ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. No? Naalala po ninyo yung 10 Commandments na binanggit ko last Sunday. Alam niyo ba na ang unang-unang utos ng Diyos sa 10 Commandments is, Thou shalt not have any other gods before me. Huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos ng Biblia. Andiyan ba kayo? At yun din ang pangako at utos ng Diyos sa bayang Israel. At yun ang kanilang nilabag. No? Sa paglipas ng panahon, lalo na sa panahon po ni Haring Solomon, kung naalala nyo, sino nakakaalam o alala kay Haring Solomon? Amen? Hindi kayo sumasagot. Andiyan ba kayo? Si Haring Solomon na anak ni Haring David. Ayan. At alam natin, pinakamatalino po siyang hari na nabuhay sa balat ng lupa. Pero at the same time, siya rin ang hari na nag-asawa ng napakaraming babae. At yung kanyang asawa ay, sabi, 700 na asawa yata o concubines, tapos meron pa plus 300. So, pag inad mo po, 1,000 lahat. 1,000. Imagine yun. Yung bawat isang babae na yon ay may iba't ibang bansang pinanggalingan. At bawat isa ay may mga Diyos-Diyosan. At sila po ay dahil naging asawa ni Haring Solomon, inintroduce ngayon nila kay Haring Solomon yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At si Haring Solomon ay napasunod po nila at nagpatayo pa si Haring Solomon ng mga estatwa at mga idols, no, ng kani-kanyang mga asawa. Kaya po, doon nagsimula ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa bayang Israel. At yun po'y paglabag sa kasunduan nila, no, sa Diyos. Ayaw ng Diyos po yung mga Diyos-Diyosan. Andiyan ba kayo? God hates idols. Kinamumuhian ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Nung araw, sa Israel, yun po, mga Diyos-Diyosan ay mga estatwa. Yung mga malalaki rebulto, mga inuyukaan, dinadasalan, sinasamba ng mga tao. At yun po, kinamumuhian niya ng Diyos. At tayo po sa ating bansa ay hindi naman kaila na meron din tayong mga Diyos-Diyosan dito sa Pilipinas. Amen po ba? Andiyan ba kayo? At yung mga Diyos-Diyosan na yun po ang nagdadala ng sumpa sa bansa, sa pamilya, at sa lipunan. Kaya nga ang utos ng Diyos ay huwag magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan. Kasi gusto ng Panginoon, siya lang ang ating kikilalanin,
sasambahin, at paglilingkuran. Sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi po natin Diyos ay Espiritu, wala po siyang anyo. Andiyan ba kayo? Pag sinabi natin ang Diyos ay Espiritu, wala po siyang rebulto. Espiritu nga po. We worship God in spirit and in truth. Sabi niyo, in spirit and in truth. Ako po kami ni Mami ay nanggaling sa pananampalatayang Katoliko. Bago kami na born again. At bilang Katoliko at that time, may mga santo po kami sa bahay. May mga idols po kami, Diyos-Diyosan. Pero nung kami po ay na-born again, nakakilala sa Panginoon. At nabasa po namin sa Bible na ayaw pala ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw pala ng Diyos na ang tao ay yuyuko sa rebulto, mananalangin, at sasamba. Sinuko po namin sa Panginoon yung mga rebulto sa bahay. Amin po itong pinanalangin sa Diyos na, Lord, sinusuko na namin ito, tatanggalin na namin ito sa bahay namin. Ikaw na po ang aming sasambay. Doon sabi ng iba, yun naman mga rebulto na yan, si Jesus Christ din naman yan, at si Mama Mary. Well, sabi po ng Ten Commandments, huwag tayong sasamba ng anumang nasa langit, anumang idol na nasa langit, rebulto o estatwa sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng dagat. So meaning to say, wala talaga dapat na image tayo na sasambahin. No? Even yung nakikita po nating image ni Jesus, hindi po tayo 100% sure na yan yung image ni Jesus. Kasi wala pong nakapagpa-picture kay Jesus. Wala nakapag-drawing sa mukha ni Jesus. No? Yung nakikita natin na Jesus sa mga picture sa Facebook or sa panahon natin ngayon, hindi po yan 100% na si Jesus. Kaya, pag yan po yung ating kinikilala at sinasamba, ay maaari po tayong mahulog sa idol worship. No? And besides that, naalala ko, nung sinuko po namin yun sa Panginoon, we were delivered. Na-delivered po kami from idolatry. At isa po yun sa aming naranasan. After namin isuko yun sa Panginoon, no, tinanggal po namin sa aming bahay, ayan, naranasan namin yung pangako ng Diyos na yun po, protection, blessing, preservation, at the same time, salvation through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Alala ko nung di pa po ako matured Christian at that time. Bagong-bago pa lang ako Christian. Ewan ko baka yung iba sa inyo, ginagawa pa rin to hanggang ngayon. Bago po ako mag-attend ng church service doon sa Christian church, nagsisimba muna ako sa Catholic Church. Sabi ko, magmimisa muna ako bago ako mag-service. Ayan. Parang naniniguro. So, habang ginagawa ko yon every Sunday, dumating yung point po na napagod ako. Nakakapagod Magkahiwalay kasi yung lugar Nasa Mandaluyong pa po yun. Nasa Mandaluyong kami. So, sabi ko, nakakapagod naman. Pag dala-dalawa yung pinupuntahan kong church sa umaga. First, mga alas 7, nandun ako sa Catholic Church. Pagdating ng alas 9, punta naman ako sa Christian Church. Bandang huli, sabi ko, papagod na ako. Kailangan ko na magdesisyon. Mamimili na ako ng isa na lang. Ngayon, ang pinagbatayan ko po ay ganito. Sabi ko, kailangan ang pipiliin ko kung ano ang nagtuturo ng Biblia at purong salita ng Diyos
doon ako magpapatuloy. Kung alin sa dalawa ang nakikitaan ko na sinusunod ang nakasulat sa Bible, doon ako magpapatuloy. Kung alin yung nakikita ko na mas napapalapit ako sa Panginoon, yung aking relasyon, at ako ay natututo lumalago sa aking pananampalataya at kaalaman sa Biblia, doon ako magpapatuloy. Siguro after mga 6 months o 8 months, nag-decide na po ako. Iniwanan ko na ang Catholic Church. At ako ay nag-stick na sa Christian Church. Kung saan ay nakita ko ang katotohanan, nakita ko ang pagsunod sa salita ng Diyos, nakita ko ang pagtuturo ng purong salita ng Diyos. Kaya ngayon naman, di ko akalain na tinawag din pala ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya bilang pastor. Kaya ang lahat po ng pasasalamat, papuri, binabalik ko sa Panginoon at siya rin sinishare ko sa inyo. Kasi baka yung iba sa inyo, ganun pa rin ang kalalagayan hanggang ngayon. Baka hindi pa rin po kayo nakapag-design. Baka dala-dalawa pa rin ang inyong pinupuntahan at sinasambahan Diyos. Sabi ng Bible, we cannot serve two masters. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Diyos. Isa lang ang pipiliin natin. At sabi nga ni Joshua, kung ako siyang tatanungin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan? Hallelujah! Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. So sabi po dyan, ang mga Israelitas ay lumabag sa kasunduan na maraming pagkakataon. Kaya naman, sila po ay nagkaroon ng tinatawag na consequence sa kanilang relationship sa Diyos. No? Ngayon, nung time ni Jesus na, next slide po, sabi dyan, Jesus told His disciples about a new covenant between God and man. So, ini-introduce na po ni Jesus nung panahon na yon ang bagong kasunduan, bagong kontrata, o bagong testament. No? Sabi po, as they ate Passover in an upper room, Jesus told His disciples that God wanted them to have a new covenant or a new testament. Sabi niyo nga po, New Testament. And ang ibig sabihin din po ng covenant ay testament. No? Contract, testament din po yan. Kaya, ang Bible natin, kung pansinin niyo, merong Old Covenant, which is Old Testament. Meron din siyang New Covenant, na ang tawag natin ay New Testament. Ayan. Si Jesus po nag-introduce niyan, nung kasama niya yung mga alagad doon sa Last Supper. Sabi po niya sa mga alagad, no, Jesus told them to drink yung grape juice because it was a symbol of the blood that He was to shed for our sins. And He told them to eat the bread because it was the symbol of the broken body He received in suffering, which became the sacrifice for our health. No? Sabi ni Jesus, itong ating pagkain at inumin ay magkakaroon ng bagong kahulugan, simbolo. Sabi niya ganon, yung iniinom natin na grape juice ay magiging simbolo ng aking dugo na ihahandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay simbolo ng dugo ni Kristo na naglilinis at nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya pansinin nyo, sa communion po natin, meron tayong bread and meron tayong juice na iniinom. Naalala natin ang katawan at dugo ni Kristo na inalay at inihandog sa ating lahat. Yan po ay nais ng Panginoon gawin natin hanggang sa muli niyang pagbabalik. So, tanda natin, yung grape juice, simbolo ng dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo.
Yun namang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan na binugbog, no? Hinagupit, na pinahirapan para tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa next slide dyan, no? Yung kanyang katawan na nag-suffer, no? Ay para po ito, number 1, to took our sickness and diseases. No, yung kanyang katawan na inialay sa krus ng Kalbaryo, ang purpose po nito ay para pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. No? Sabi ng Matthew 8:17, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Siya mismo, kinuha niya yung ating mga karamdaman at dinala niya sa kanyang katawan ang ating mga sakit. Ang latay po ni Jesus ay sabi 39 lashes. 40 minus 1 yan. Dapat yan 40, apat na pong hagupit. Pero ang ginawa kay Jesus, binawasan ng isa. Ginawa lang 39. At medically speaking po, ang lahat ng sakit ng tao, karamdaman, ang pinakaugat o root, kung bibilangin lahat-lahat, ito po ay 39 sicknesses and diseases. Ito ay mga sakit na hindi pa kasali, mga komplikasyon. So meaning to say, yung pong 39 na karamdaman ng sangkatauhan ay binayaran ni Kristo sa pamagitan ng mga latay niya sa kanyang katawan. Kaya sabi diyan, He Himself took our infirmities and He bore our sicknesses. Sa pamagitan ng latay ni Jesus, tayo po'y nagkaroon ng kagalingan. Amen po ba kayo? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Jesus is our great healer. No? Kaya sabi rin ni Peter sa 1 Peter chapter 2, 24, His stripes paid for our healing. Sa pamagitan ng kanyang mga latay, binayaran ang ating kagalingan. Sa 1 Peter 2:24, basahin po natin sabay-sabay, Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Tayo po ay pinagaling sa pamagitan ng mga latay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya every time we are sick, i-claim po natin ang pangako ng Diyos na may kagalingan sa kanyang pangalan, may kagalingan sa kanyang dugo, may kagalingan sa kanyang mga latay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Binigayan ng Diyos sa atin. All we need to do is claim it by faith. Gamitin natin ating pananampalataya. Manalangin tayo. Hilingin natin sa Diyos ang kagalingan. Sapagkat ang Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan. Amen po ba? Yung mga doktor, yung mga gamot, yan po ay instrumento lamang ng Diyos. Pero lahat-lahat yan ay galing sa Panginoon. Ang karunungan ay galing sa Diyos. Ang mga halaman, ang mga pinagmumulan, ang mga gamot ay galing sa Diyos. At higit sa lahat, yung katawan natin, naglagay ang Diyos ng inner healing sa ating mga katawan. Kaya, kung may pananampalataya tayo sa Diyos, I believe God will heal us from our sicknesses. Amen po ba? Jesus is our great healer, sabi po ng Bible. Next, sabi po, all the Passover sacrifices were merely symbols of Jesus' death and on the cross. Jesus' death on the cross. Lahat na po yan ay simbolo lamang ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Next, sabi po, the blood of the Passover lamb saved. Sino po niligtas ng blood of Passover lamb? Save the Israelites from physical death. No, yung pong pinahid na dugo ng kordero sa hamba ng pintuan, sa hamba ng bintana, niligtas po yung mga tao.
physically. Nung dumaan yung anghel ng kamatayan. Hindi po sila namatay kasi nandun yung dugo ng kordero. In comparison, sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang dugo, sabi diyan, the blood of Jesus saves them from spiritual death. Ayan. Yung dugo ng kordero, niligtas sila sa physical na kamatayan. Pero ang dugo ni Jesus, ang nililigtas sa atin mula sa spiritual na kamatayan. Ano po ba yung spiritual na kamatayan? Ito po ay sinasabing pangalawang kamatayan ng tao. Ang unang kamatayan ng tao ay yung physical death. Di ba? Lahat tayo ay nagkasala, sabi ng Romans chapter 3, no? At saka chapter 6. For all have sinned and fall short of the glory of God. No? But the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang dahilan kaya ang tao, may edad, tumatanda, kakasakit, at namamatay dahil sa kasalanan. At sabi po riyan, yung kamatayang physical, yun ang first death. Ngayon, meron pong second death na tinatawag, spiritual death po yun. Ano naman yung spiritual death? Yun po yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay. Ibig sabihin, habang buhay ka, na malayo ka na sa Diyos. Alam niyo kung saan lugar yon na malayo sa Diyos habang buhay? Yun ay sa impyerno. No, yung second death na tinatawag po ay sa impyerno. Yung wala hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya, ginawa ni Jesus sa krus na Kalbaryo, niligtas tayo sa impyerno, sa madalit salita. Amen po ba kayo? Niligtas ang tao sa impyerno para hindi siya mapunta sa impyerno. Ang unang covenant, niligtas ang tao sa kamatayan, physical. Pero si Jesus, iniligtas tayo sa kamatayang spiritual. Sa makatuwid, meron tayo ngayong pag-asa na magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Meron tayong tinatawag na new hope. Sabi niyo, new hope. Bagong pag-asa dahil kay Kristo na tayo pupunta sa langit at hindi sa impyerno. Amen po ba? Hello? Jesus, or the blood of Jesus, saves men from spiritual death. Third point po natin, sabi diyan, Jesus was betrayed into the hands of the wicked men. So nung sila ay nasa Last Supper na po, pinag-usapan nila yung gagawin kay Jesus. No? Na siya po ay ibebetray. Ano ba yung ibebetray? Ay pagkakanulo, no? Sa kamay ng mga masasama. Sabi po, for a great while, the Jewish rulers had been desirous to see Jesus killed. Gustong-gusto na po ng mga Jewish rulers. Sino po yung mga Jewish rulers? Sila po yung mga religious leaders sa panahon ni Jesus. Imagine niyo, religious leader, galit na galit kay Jesus at gusto siyang ipapatay. Kaya minsan magtataka ka, no? Bakit ganoon? Dapat, kakampi niya yung mga religious leaders. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kasi siya ay galing sa Diyos. Pero, itong mga nagsasabing religious leader, galit na galit sa kanya, gusto siyang ipapatay. Bakit po? Kasi ayon dun sa ating pag-aaral ng mga nagdaang linggo, kasi hindi sila galing sa Diyos. Hindi sila tunay na mga anak ng Diyos. Ang kanilang ama na kinikilala ay hindi si Abraham, kundi si Satanas, na ama ng kasinungalingan, na ama ng sanlibutan. At dito makikita po yung pagkakaiba ng sa Diyos at hindi sa Diyos. Maging sa ating panahon, simple lang po malaman kung ang tao ay sa Diyos at hindi sa Diyos. Unang-una, kapag ang tao po ay kumikilala sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos na nagkatawang tao,
nakisalamuha sa atin, nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, at namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay, pag siya po'y naniniwala dito, siya po'y sa Diyos. Pero kapag ka po kabaliktaran ang paniniwala niya sa binanggit ko, ang tao po na yan ay hindi sa Diyos. Kahit magsasabi pa siya na siya ay sa Diyos o religyoso. Tawag po dyan na espiritu ng Antikristo. Ang hindi naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao, na siya ay nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Hindi ko kumikilala noon, o hindi ko kumikilala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ito po ay hindi sa Diyos. Ito po ay sa Diablo. Andiyan ba kayo? Kaya, tatanungin tayo, sino si Jesus sa ating buhay? Tiyakin po natin, nakinikilala natin siya bilang ating Diyos, tagapagligtas, Panginoon, Hari, at ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoong Jesus? Hallelujah! 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 At mahal natin ang Panginoon. Amen po ba kayo ron? No? Number one, mahal natin ang Panginoon. Ngayon, sa kanyang panahon, meron siyang isang alagad na ang sabi ay nagkanulo sa kanya. Sino po yun, mga kapatid? Si Judas Iscariote. Sabi po ng next slide natin, Judas Iscariot offered to show them where he was for 30 pieces of silver. Imagine niyo, gustong-gusto siyang patayin ng mga religious leaders, pero hindi nila alam kung papaano at kung saan nila gagawin ito. So, anong nangyari, itong si Judas, ang trabaho po ni Judas sa time ni Jesus ay treasurer. Treasurer, tagahawak ng pera, ingat yaman. At dahil siya ay treasurer, ano po siya? Medyo, ano siya sa pera? Ano ba tawag natin doon? Yung gusto sa pera. Tulungan niyo ko, anong tawag doon? Sa taong mahilig sa pera. Sakim. Ayan, medyo may pagkasakim siya sa pera. Sa time natin ngayon, anong tawag natin? Corrupt. Tawag natin sa panahon natin sa mga mahilig sa pera ay contractor. Ayan. O kaya taga-DPWH. Ano. So, panahon pa lang ni Judas, talagang ando na yung pagmamahal sa pera, pagkaganit sa pera. Imagine niyo, sa halagang 30 pilak, pinagkanulo niya ang Panginoon. Pumunta siya doon sa mga religious leaders, nagalit kay Jesus at gustong patayin siya, at binigay niya yung impormasyon. Pero, kapalit noon ay 30 pilak. Binenta niya ang Panginoon. Pinagkanulo niya ang Panginoon. Ano? For 30 pieces of silver. Pero alam niyo ba, na bago nangyari yun, Jesus tried in vain to stop Judas from doing this awful thing by talking about it at the supper. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Judas na pigilan yung kanyang plano. Anong ginawa ni Jesus? Sabi diyan, nung nasa table po sila, nag-uusap sila, bilanggit ni Jesus. Nasabi diyan sa Matthew 26:23-24, He answered and said, He who dips his hand with me in the dish will betray me. The Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to the man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. Sabi ng Panginoon, merong isa sa inyo rito na ipagkakanulo ako. At yung mga alagad nagtanungan na, ako po ba yung Panginoon? Sabi ni Pedro. Ako po ba yung Panginoon? Sabi ni Juan. Ako po ba yung Panginoon? Sabi ng mga ibang alagad.
Si Judas nagtanong din, ako po ba yan, Panginoon? Sabi ng Panginoon, sinabi mo na nga. Sa madalit salita, inamin mo na nga na ikaw yan. Kasi maliwanag sinabi dyan ni Jesus, ang sino mang sasabay ng pagsawsaw sa akin kamay, no, ang siyang magkakanulo sa akin. Si Judas yun eh. Pagsawsaw ni Jesus, sumawsaw din siya. Sa maliwanag, sabi ni Jesus, nasusulat, no, na mas mabuti pa yung taong yun, hindi na lang ipinanganak. Imagine mo yun, harap-harapan, sinabi ni Jesus yan. Harap-harapan na pinaalala ni Jesus yan. Sa lahat ng alagad, lalo na kay Judas, nung nagtanong siya direkta sa Panginoon, ako po ba yan, Panginoon? Sinabi mo na nga, sabi ni Jesus. Ikaw na nga yun, wala nang iba. And then right after that, sabi ng maraming Bible scholars, pumasok na ang si Satanas kay Judas. At siya ay lumabas na doon sa kanilang lugar na kung saan sila ay kumakain sama-sama. So, nakita natin, may paalala, no? Ang Diyos lagi sa tao bago mapahamak. Bago gumawa ng masama ang isang tao, laging may paalala ang Diyos. Andiyan ba kayo? Hello? Kung nagbabalak ka ng masama o may plano kang masama, bago mo yung gawin, papaalalahanan ka ng Diyos. Mangungusap ang Diyos sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong konsensya. O kaya sa salita niya. O kaya gagamit siya ng ibang tao para ikaw ay paalalahanan. Pero kapag hindi ka pa rin tumigil at tinuloy mo pa rin, magiging kagaya ka na ng ginawa ni Judas. At yun nga po, ginawa ni Judas yun at alam naman natin nangyari sa kanya. Bandang huli, nagsisi siya pero nagpakamatay po siya. Again, yung suicide po ay hindi po kalooban ng Diyos. Amen? Pag nagsisisi tayo sa buhay, huwag tayo magpakamatay. Andiyan pa kayo? Pag nagsisisi tayo sa buhay, magbagong buhay tayo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Baguhin natin yung mali natin ginawa, pero huwag tayo magpakamatay. Kasi hindi sagot ang suicide. Amen po ba? Sagot sa ating mga problema ay ang Diyos lang. Wala na iba. Amen. Lumapit tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos, umiyak tayo kung kinakailangan sa Diyos. Lumapit tayo at siya ang tutulong sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong gumaya sa sanlibutan. Na kapag wala ng pag-asa, nagpapakamatay na lang. Tayo ay may Diyos na punong-puno ng pag-asa. Amen. Punong-puno ng kasagutan. Punong-puno ng pagpapala. Basta tayo ay lumapit sa Kanya at magbalik loob. Naalala niyo si Pedro, ipinagkanulo rin ng Panginoon 3 beses. Pareho sila ni Judas na pinagkanulo ang Panginoon. Ang kaibahan po ni Pedro, nagsisi si Pedro at nagbalik loob sa Diyos. Humingi siya ng tawad sa Panginoon sa kanyang nagawang kasalanan. At pagkatapos, binigyan siya ng another chance ng Panginoon. Sabi po, our God is the God of second chance. Andiyan ba kayo? Ulitin ko, our God is a God of second chances. Siya nagbibigay sa atin ng ikalawang pagkakataon. Maring ikatlong pagkakataon, kung maraming beses tayo nagkamali, laging bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Magsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen po ba? Si Pedro, nung bumalik sa Panginoon, 3 beses, tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, mahal ko po kayo, Panginoon. Sabi niya, Panginoon sa kanya, feed my lamb. Feed my lamb. No? Pinagkatiwalaan po ng Panginoong Jesus, muli si Pedro, na maging tagapanguna ng iglesia. Ganoon po ang chances binibigay ng Diyos sa atin.
Pag humingi tayo ng tawad at nagsisi at nagbalik loob sa Kanya. Bibigyan tayo ng kapatawaran at bibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. At si Pedro nga ay nagbago, nakita natin siya ay naging leader ng early church. At siya po yung sumulat ng binasa natin kanina na by the stripes of Jesus, we are healed. Amen po ba? Kaya sabi po dyan, ayan, sinubukan ng Panginoon pigilan si Judas. Kaya lang, di po siya nagpapigil. Next slide, ang sabi po, Jesus knew He was going to be made a sacrifice for the sin of the whole world, but He did not try to escape. Ito po, no? Dahil alam din ni Jesus na ihahandog siya o ihahandog niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo, kabayaran sa kasalanan ng buong sanlibutan. Abay, pwede naman siyang tumakas kung ayaw niya. Pwede naman siyang lumiban o mag-alibay o mag-excuse. Pero sabi diyan, He did not try to escape. Abay, hindi po madali yun sa Panginoon na malaman niya, niyalay niya kanyang buhay para sa buong sanlibutan. In fact, nung nandun na po siya sa Garden of Gethsemane, kung naalala nyo, ang tala ng Bible, nung siya'y nanalangin, sobrang igting ng kanyang panalangin na kung saan yung kanyang pawis na tumulo ay nagmistulang dugo. Ibig sabihin po, grabe yung kanyang agony at the time. Paghihirap ng kalooban, paghihirap ng damdamin, paghihirap ng... Siguro, niisip niya kung ano yung mangyayari sa kanya. And yet, sabi po niya sa panalangin, Father God, not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, aking Ama. At yun pa po, kanyang inihandog ang kanyang sarili para tayo lahat ay iligtas. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Sa pamagitan ng kamatayan ng Kristo sa krus, sabi po, through His death, next slide, Jesus made a new covenant between God and man. So sa Kanya pong pag-aalay ng buhay sa krus, nagkaroon ng bagong tipan, o bagong pangako, kasunduan, at ito pong covenant na to ay naghahandog sa atin ng mga sumusunod. Number 1, remission of sins. Sabi niyo nga, remission of sins. Ito ang nagawa ng paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili sa krus po ng Kalbaryo. Ang ating mga kasalanan ay nagkaroon po ng kapatawaran. Remission of sins. No? Ang tanging makakapaglinis sa kasalanan natin ay ang dugo po ng Panginoong Jesus. At ang tanging paraan ay ang paghingi ng tawad sa Kanya through prayer. At through the blood of Jesus, through His death, tayo po ay napawalang sala ng Panginoong Jesus. Remission of sins po yan. Pangalawa, sa Kanyang ginawa na paghandog ng buhay sa krus ng Kalbaryo, tayo tumanggap ng bagong kapanganakan. New birth. Sabi niyo, new birth. Ito po yung born again experience. Ito po yung kung saan tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ang spirito natin ay pinapanganak sa pamilya ng Diyos. Kaya po tayo ay naboborn again. Yan po ay new birth. Pangatlo po, Holy Spirit baptism. Tayo tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo dahil si Kristo po ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Pag-akyat po ng Panginoon sa langit ay pinadala niya dito sa lupa ang kanyang banal na Espiritu. Ang una-una pong ginawa ng Holy Spirit nung ibaptize ang mga disciples sila Peter, ayun po ang naging kapanganakan ng church. Yun po ang naging birth o kapanganakan na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Pang-apat, binagkalob din sa atin yung healing and health. Sabihin niyo nga po, healing
and health. Okay? Sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ng kanyang buhay, tayo ay may kagalingan sa ating mga karamdaman at siya rin ang nagbibigay sa atin ng kalusugan, kalakasan. Nagbibigay sa atin ng recovery. Nagbibigay sa atin ng health and healing. Ayan, no? Panglima, prosperity. Sabihin niyo po, prosperity. Yan naman po ay yung pinaprosper po niya tayo. Pinagpapala po niya tayo. Binibigay ng Diyos yung ating mga pangailangan. Binibigay ng Diyos yung mga, minsan kahit hindi natin kailangan, binibigay pa rin ng Diyos sa atin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Next, ang sabi po, protection. Binigyan tayo ng Diyos ng protection sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Protection saan? Protection sa kasamaan, protection sa kasalanan, protection sa kapahamakan, protection sa lahat-lahat ng gawa ng kaaway. Sa lahat ng gawa ng dyablo. Kaya, pag ikaw ay anak ng Diyos, asahan mo, iniingatan ka ng Diyos. Amen po ba? Ilalayo ka ng Diyos sa anumang kapahamakan dahil yan ay pangako niya. Number 7, preservation. Sabi niyo nga, preservation. Ayan, pinipreserve po tayo ng Panginoon. Pinapahaba niya yung buhay natin. No? At tayo, iniingatan niya sa araw-araw. Nilalayo niya tayo sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang masasama, no? At patuloy na niya yung ating buhay. Pinipreserve niya yung ating buhay para sa Kanya. Number 8 is long life. Mahabang buhay. No? Di ba sabi po ng Bible, if you honor your father and mother, ito po ang utos na mayroong kaakibat na pangako. So kung tayo po ay sumusunod sa pangako ng Diyos, sa utos ng Diyos, isa sa mga pangako niya ay mahabang buhay, long life. Sino pong gusto ng long life? Amen. Mahabang buhay ay pagpapala po yan ng Diyos. And last, siyempre, yung eternal life, buhay na walang hanggan, kaligtasan, bigay ng Diyos dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At tayo ngayon ay kanyang mga pinili, kanyang niligtas, at sa ating pagtatapos, no, tayo po ay sabay-sabay na magsabi ng mga katagang ito. Ano po yung next slide? Sabi dyan, sabay-sabay natin basahin. I have a covenant with God. All that I have belongs to God. All that I am belongs to God. All that He has belongs to me, and all that He is belongs to me. I will not be destroyed by Satan's devices because I am a covenant child of God. Palakpakan po natin ang prayer. Amen. Hallelujah. Tayo po ay covenant child of God. Hallelujah. You are a covenant child of God through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Tayo po ay tayo manalangin. Father God, we thank you, Lord, sa Last Supper. Thank you, Lord, dahil inihandog mo ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo upang kami ng mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng kaligtasan. Nakilala namin, Lord, na kami makasalanan at hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Subalit, kung kami ay sasampalataya sa iyo, susunod sa iyong mga salita at sa iyong mga utos, kami, O Diyos, ay magkakaroon ng kaligtasan. At sa umagang ito, tinatanggap namin ang buong puso ang iyong pagliligtas sa amin sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ka rin namin, Lord, sa aming puso as our Lord and our Savior. We surrender our lives to you, O God, and we want to serve you, and we want to offer our lives to you as a living sacrifice. Lord, save us, and Lord, keep us and preserve us
in your hands. We commit to you everything, Lord, and we give you all the glory, honor, and praise. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen.